So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa AI-generated videos na mga Roblox no. Ito ay Roblox charts scene sa mga Katoliko. Alam nyo ba na proud din ang mga Katoliko na lumabas ito? Kung ano ang ginagawa doon sa pagsamba sa kanilang pagsamba doon sa Katoliko, kung ano ang ginagawa ng pare, kung ano ang sinasabi ng pare, ganun din ang sinasabi doon. At may mga tao rin na sumasamba doon. At proud na proud ang mga tao na manood dito. At hindi na sila pumapasok sa simbahan kasi nga dyan na lang sila sumasamba sa mga AI-generated videos na Roblox. Gusto kong malaman ninyo na ang ganitong mga gawain demonic. Lumipas na ang iilang taon. Hanggang ngayon, mas pinalala at pinalala nyo pa ang kamalian ng inyong doktrina. Ang mga pare, instead na sawayin ito ng mga pare, kasi nga ang ganitong klaseng mga gawa, demonic, mas proud pa sila. Mas tinatawag pa nila yung mga tao na mag-participate kayo dito sa mga ganito. Pwede na kayo sumamba dito kasi nandito na ito. Ayan. Yung mga tao rin naman na walang alam sa kasulatan, takot silang buksan ang Biblia. Takot sila na buksan ang kasulatan. Baka mabasa nila kung ano yung katotohanan. Kung mabasa nila yung katotohanan, yun yung kinakatakot nila. Kasi nga, kung malaman nila ang katotohanan, takot sila na magbalik sila sa Panginoon. Ayaw nilang malaman ang katotohanan na siyang magpabago sa kanilang puso at isip at magbalik sa Panginoon. Kaya, mas minaigin nila na mananatili na lang mamuhay sa kasinungalingan at kasamaan. Yan ang nangyayari sa mga tao ganito. Kaya kung ano yung pinalabas doon sa kanilang mga church, kahit demonic na yon, tinatanggap na nila yon at sinusunod. Kasi nga, itong mga taong ito, ayaw buksan ang Biblia. Kasi kung buksan nila itong Biblia, malalaman nila yan na yung gawa na yan, demonic at mali. At dahil ayaw nila buksan ito, takot silang malaman ang katotohanan, baka magbago sila at magbalik sila sa Panginoon at aayusin sila ng Diyos. Takot sila doon. Takot sila mabago. Kaya minaigi nila na mamumuhay na lang sa kadiliman at inasa nila ang kanilang kaluluwa doon sa kasinungalingan na itinuturo sa kanila sa simbahan. Ngayon, sumasamba na yung mga tao doon sa Roblox chart scene. Sinasamba na nila yung mga AI-generated na mga demonic na mga video. Alam mo kasi, ang mga ganitong klaseng gawain ito ng demonyo. Ang mundong ito, alipin ni Satanas. Alipin ng demonyo ang mundong ito. Kung ikaw nakikipagkaibigan ka sa mundong ito, kaaway mo ang Panginoon. Kasi nga, kung nakipagkaibigan ka sa mundong ito, naging kaaway mo ang Panginoon, alipin ka na ni Satanas. So kung ikaw, sumasamba ka dyan sa mga AI-generated videos na mga Roblox na yan, na mga demonic na mga gawa demonyo na yan, pagdating ng dulo, pagdating ng panahon, mamumulat ang iyong mga mata doon na sa impyerno. Isipin mo yan ng mabuti bago kayo gumawa ng hakbang. Buksan nyo ang Biblia ninyo. Nang malaman nyo ang katotohanan, huwag kayong matakot. Mayroon din mga tao na binubuksan nga nila ang Biblia. Every time na may mabasa sila ng mga ganito, nilalaktawan nila kasi nga natamaan sila. At kung papansinin nila yun at gagawin nila yung iisipin na mabuti at doon sila i-steady doon sa verse na yun at tumama sa kanila, mababago ang kanilang puso. Yun yung pinakaayaw nila, na makarealize sila na mali sila. Gusto nila na ang mali ay para sa kanila ay tama. Ayaw nila na mabago. Ang Espiritu ng Diyos ay magpabago sa isang tao. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ayaw nilang pahariin sa kanilang puso. Kung sa ganon, at sa ganon, namumuhay sila palagi sa kasinungalingan at kadiliman.
Dahil dito, dahil nga ayaw nilang malaman ang katotohanan na siyang magpamulat sa kanila upang magbalik sa Diyos. Yun yung mga bagay na iniiwasan nila. Kaya mananatili sila sa kasinungalingan at kasamaan. Kasi kung ikaw gusto mo na mamuhay sa katotohanan, buksan mo ang Biblia. Pag may mabasa ka doon na verse na tumama sa iyo, parang isang pana na tumama sa puso mo, huwag mong hiwalayan yon. Intindihin, scrutinize the Holy Word. I-scrutinize mo yon, examine mo yon closely. At kung tatanggapin mo na mali ka pala, ito pala, ito mali pala to. Kung tatanggapin mo na mali ka, ang Diyos magbabago sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na maghahari sa iyo, na mananahan sa iyo. Pero kung nabasahan mo yung verse na yon, tapos nilalaktawan mo kasi nga natatakot ka, na natamaan ka doon, kahit na alam mo ang katotohanan, ngunit iniiba mo pa rin ang pagkaintindi, ganon, mananatili ka pa rin sa kadiliman. Kasi nga, ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo, ipinaintindi sa iyo ang katotohanan na ito, ngunit nilalaktawan mo kasi nga natamaan ka at ayaw mong baguhin ka ng Diyos. At mananatili ka sa kasinungalingan, ganon ang ginagawa ng tao. So ito yung dapat ninyong iwasan, lalo na ngayon na ang mga tao sumasamba sa Roblox-generated AI, demonic sin. Aprobado ng mga pare, hindi nakapagtataka kasi yung mga pare mula pa noon, pasaway na yan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ilang thousands of years na ang lumipas. Nililigaw pa rin nila ang mga tao. Hindi nakapagtataka yan. Bakit? Sinabi na yan doon sa Malakayas na ang mga pare lumayo na sa katotohanan. At hindi na ang salita ng Diyos, ang katotohanan na salita ng Diyos, ang kanilang ipinapangaral, kundi ipinapangaral na nila yung mga bagay na mali-mali. Yung mga bagay na hindi kautusan ng Diyos. Yun yung mababasa natin sa Malakayas. Responsibility ng mga pare na sabihin ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Ngunit lumayo ang mga pare dito at ang kanilang mga sinasabi nagpapahamak sa mga tao. So hanggang ngayon, dala pa rin nila. Hanggang ngayon, mas binigyan nila ng importansya ang mga AI-generated demonic videos at doon na sumasamba yung mga tao sa mga demonic na gawa. Yung mga tao sumasamba na sa AI. Hindi nakapagtataka yan. Bakit? Andyan yan sa Biblia, sa Revelation, patungkol sa mga AI, demonic, na mga humanoid robot na nagsasalita at kayang pumatay ng mga tao sa hindi sumasamba sa halimaw. Hindi nakapagtataka yan. Nagsisimula na yan. Maniwala kayo sa akin. Ito ang simula ng gawain ni Satanas. Nagsisimula sa Catholic religion. No, so huwag nyo sanang sayangin ang buhay nyo. Tinubos tayo ni Kristo dito sa ating pagkakasala na sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross at sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik sa kanya. At tatanggapin niya tayo open arms, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. No, so hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.